Okay, maayong hapon sa tanan, no? Well, ang activity sa pagkakaroon mo ni gitawag og commemoration, no? O paghinumdum, no, sa martial law, no? Og pagtan-aw kung unsa ang kahimtang sa tawhanong katungod dinhi sa Pilipinas ilawom sa atong panahon karon nang nagkagrabe ang isyu sa korupsyon, no? Ug ang ato ang mga partisipante ni John, usa ni ini, no, mga primary participants nato ang mga membro, no, sa Barangay Del Carmen Livelihood Association Incorporated nga gipanguluhan silang presidente si Naomi Balanay, no. Dayon of course, no, natay mga kauban pod, no, nga mga human rights advocate, no, dito gikan sa Usamis, napoy gikan sa Kauswagan, nga mga membro usab sa Task Force Detainees of the Philippines. Kini nga maong forum is pangunahan kini, no, sa Task Force Detainees of the Philippines Mindanao, din in partnership, no, sa Barangay Del Carmen Livelihood Association Incorporated. Of course, no, naadinhi ang mga membro sa Sanlakas o ang Philippine Movement for Climate Justice para niining maong forum. Of course, sa forum John, gisaysay, no, aduna kitay speaker si Jack Islit, no, sa Task Force Detainees sa Mindanao, nga naghisgot ug nagasaysay unsa day ang kahimtang sa ato ang human rights o atong tawhanong katungod sa pagkaron nga diin ang kining korupsyon nga issue karon nga nagapalibot dinhi sa atong nasod, dako kaayo ni siya impact, no, sa atong tawhanong katungod tungod kay ang atong mga basic services nga nagkahilis, no, tubig, kuryente, no, og kamahal sa atong palaliton dili na masagop sa ato ang gobyerno tungod kay grabe ang anomalya sa korupsyon diha sa ato ang kagabhanan. Og nagpasalamat kita, no, sa mga partisipante nga dinhi sa Del Carmen ug uban nga mga katawhan gikan sa Usamis, Kauswagan, ug uban pang lugar nga niapil niining maong kalihukan nato sa pagkaron aron mapadayag, no, nga ang martial law usa sa mangit-ngit nga kasaysayan sa ato ang nasod og nianang panahon na karon atong gihinumduman tungod kay labaw pa pud ni karon sa martial law ang atong nahiuguman nga ang atong kwarta buhis nga atong giintras gisalig sa gobyerno na adto ra diay sa mga naa sa gobyerno og wala mahatag sa saktong serbisyo ngadto sa atong mga katawan. May hapon sa tanan, ako si May Gonzales, na representante sa Philippine Movement for Climate Justice. Nasante ko sa Sanlakas, Mindanao. Nakikiusa karon adlaw, September 21, anniversary sa martial law diri sa mga komunidad sa Del Carmen, Iligan City para ipakita nga ato ang kusog, ang ato ang tingog, ipadungog atong tingog nga sobra na ang korupsyon. Sobra na ang pagpahimulos nila sa bahandi sa nasod. Samtang nagbaha ang korupsyon, nagbaha usab atong mga komunidad. Daghang mga proyekto para unta sulbaron ang pagbaha sa mga komunidad. Sulbaron ang epekto sa climate crisis. Apan wala kini gina-implementar, kundili ila kinang ginabusa. Ilang giwaldas ang kwarta nga para sa katawhan, para sa komunidad. Busa kami sa Philippine Movement for Climate Justice o sa Sanlakas, Mindanao, hugot nga nakihiusa sa katawhan sa tibuok Pilipinas sa pagbarog o pagpaningil nga to sa katawhan. Panahon na para ang tingog sa katawhan mulanog o panahon na para panilngon ang tanan nga mo'y hinungdan sa pagkakabos o hinungdan sa kapobrehon sa katawhang Pilipino. Mayong hapon sa atong tanan. Ako si Jack sa Task Force Detainees of the Philippines. Kasalukuyang nagtrabaho din sa isa sa programa sa Task Force Detainees of the Philippines, ang Direct Service Program, no? So, ang
karon na yugto mao ang ka 39 ka sumaran sa martial law mao ang gikan sa pagpalagpot ni Marcos ug hangtod karon nagpabilin paghihapon ang kangit-ngit sa maong hitabo. Nationwide ang among ginahimo karon dinhi sa Mindanao adunay duha ka programa diri karon nga akong gitindugan sa area nga akong giapilan. Tapos ang national office adunay mga mobilization with national activities ug ang dinhi sa Mindanao mao ang MSU Marawi, no? So apil dunay gitawag nato dito nga photo exhibit tapos mobilization around MSU. Then 1 week ni nga photo exhibit may tungod sa mga picture gikan sa martial law ngadtong 1972. Hangtod karon adunay mga pictures nga photo exhibit nato dito. Uban ang akong kauban nga staff nga duha na dito sila ang nagfacilitate para panawagan pod sa Mindanao o duna pod usab kini activities nga uban sa mga rally ang Visayas TVP. So panawagan hunungon ang korupsyon tungod kay ang kining korupsyon mao ang usa sa mga hinungdan nga naepektuhan na compromise ang human rights nga isipatan. Labi na gyud sa pagbaha nga diin asa dapit nga lugar ug gamay nga ulan nga pagbaha naepektuhan ang health sa mga katawan. Akong nakita nga kinanglanon good nga mulihok na tatungod aning korupsyon. Kabahin aning amuang ginapuy-an karon nga dili pa kay mi sigurado. Unya naapad yoy korupsyon nga nakita na mo karon dito sa nasyonal. Dili anayan unta nga kami nga naa sa urban core o naa kami karon diri nag puyo nga wa pa kasiguruan sa among pamuyuwa ni insaktong pamahay. Agi kinahanglan o nanawagan kami nga iplasta na Dahil si Timbol, diyan nag-service sa Pidali, sukat pa sa 1980s diri sa Sudan Garcia. Then usa ka human rights defender nga nagmatikod ni ining mga kahintang sa Sudan sa Iligan. So mao ni karon niya kami sa Barangay Del Carmen alang sa pagsumada sa 39 kami sa Philippine Martial Law, madindi pahimog na niya ato sa presidential decree ni Ferdinand Marcos sa senior o karon mo na presidente na po diyang anak si President Bongbong Marcos Jr. Maulang gihapon nagbalik ni og ni samot may noon ni siya kaysa kan sa Marcos pa nagsugod ka to sa kagubot ug wala magkaibaw ang mga tao ani pinagyanay then karon sa kanang iyang anak si Bongbong Marcos nauna na pud ning pagpangilabot sa tibok kantidad sa budget sa gobyerno din giwaldas niya gibira ang kwarta sa PhilHealth sobrang 89 billion isundan sa 240 billion sa ahensya sa DPWH napay 140 million sa ubang agency ug ang SS ug ang SS gikuha niya og 62.5 billions ug karon na butang og naisalag ang mga kwarta og gina kurakot kini siya. Mo kini siya kasakit karon busa karon September 21 2025 sumad kami sa painumdum niya itong martial law sa iyang amahan na si Ferdinand Marcos. Karon si Bongbong Marcos o amo nang suta ang kahimtang sa atong nasod. Karon wala pa yung mga dukuong bahin sa kahimtang apan kung niatras naman si Martin Romualdez basin mo sa lagok na po sa
maayong matay sa mga katawan diya sa mga syudit. Di nila makita ang ilang kahitang karoon na nagkayo-usap ko rally dito sa Malacanang sa Pilipinas. So, maura ka na siya statement na to na since 1980, 70, karon dahil sa nakapin ko ito simple sila sa kawan ng patungkol sa mga Pilipino. Bakit kaya nagkaganyan ang ating kapaligiran? Doon dito ay luhaan, kahit saan may tangisan. Bakit kaya naghihirap tayong mga lumilikha ng yaman ng ating bansa? Tayo